Bali magpapalit po tayo ng battery ng Infinix. Infinix ito ng built-in. Mahina na mag-charge ito, madali malobat. Ayan, umorder na ako ng bago, papalitan natin ng bago. Bali ito yung nakalas ko na. Bali tatanggalin ko lang yung tape na inilagay ko. Yung dati niyang adhesive, papalitan ko ng bago. Kaya kasi inilagay ko rin lang yan dati. Kinalas ko na to dati. Hindi ko palang binalik dahil nga inintay ko yung in-order kong battery. Ito lang po. Bali kakalasin lang ito, cover. Tapos dito sa taas kakalasin din ito lahat ng tornilyo. Tapos yan na may natatanggal para lang ma-expose yung pagkakabitan nitong battery. Madali lang po ito, kayang-kayang gawin. Ito yung bago, ito yung luma. Tingnan natin kung parehas. Mahalaga din yung terminal, kailangan ay parehas yung terminal. Ito yung luma, kukumpare ko yung terminal. Mukhang parehas naman. Kita ka, mukhang parehas. Yun lang ang mahalaga dyan, pero parehas naman ang model niya. Yan, parehas siya. Ito lang gagamitin kong adhesive. Ito, malakas dumikit ito Isa. Kaya ang gagawin natin ay iikot lang ito para maging parang double sided siya. Yan, ganyan. Yan. Tapos ito ganun din. Para lang dumikit siya. Tapos kakabit na natin. Yan. Parehas naman ang laki niya. Tatama ko lang ang wire, sumala. Tapos tanggalin muna natin ito. Yan, tanggal na. Ito kailangan
ko ipinatong dahil nagagasgas yung screen. Tapos dito siya kinakabit. Ayan, kita nyo, pinipress lang ito. Ayaw ma-press. Okay na, kumonek na siya. Ayan, titestingin natin kung kapag may karga ito, magpa-power na to. Saan ang power niya? Ito, itong power. Yun. Buhay na siya. Kasi gumana na yung may battery na siya. Ibig sabihin tama yung kabit natin. Ayan. Tingnan natin. Oh. Kabit natin. Yan. Oh, di ba? Gumagana na siya. Tagal lang siyang yan oh. Okay. Ibig sabihin buhay na siya. Ibig sabihin kailangan ko siyang i-charge. Hanap na natin. Yung pwesto niya. Itong parteng ito ay tapos kailangan mababa ito. Tapos lalagyan din natin ito ng adhesive. Dati kasi may adhesive ito eh. Siguro ito lang ang kailangan natin lagyan ng tape. Yan. Ito lang. Bali, isasara na natin. Bali, tapos na yung paggagawa. Bali, ang ginamit ko dyan pamkalas ng tornilyo ay yan, yung maliit na tweezer. Bali, hindi dumikit yung tornilyo, kaya nilagyan ko ng maliit na magnet. Meron akong ready din yung magnet, ay di nilagay ko para dumikit yung mga tornilyo. Masyado maliliit kasi yung tornilyo, kaya yan ang ginamit ko. Sana walang mawalang tornilyo kasi bilang ko rin yung tornilyong yung kailangan eksakto lang. Kaya pag may nagkulang dyan, ibig sabihin may nawala akong tornilyong isa. Ang papaigpit niya na hindi masyadong maigpit, yung katamtaman lang na lock para hindi naman ma-loose thread yung pinagkakapitan ng tornilyo, yung thread niya. Kasi plastic lang yung kinakapitan niya, kaya madahan lang ang pag-iipit, yung katamtamang igpit lang para hindi siya masira, baka magkaroon ng epekto, ay sayang naman. Mukhang matagal pang magagamit ito. Tapos ko na, malapit na matapos na mailak yan. Okay, tapos na. Tingnan natin kung magpapunction ng normal. Okay nga siya. Chinek ko lahat yung mga function niya, volume, mga screen. Kasi kinalas ko siya, baka magkaroon ng epekto. Mukhang wala naman, mukhang normal lahat, kaya linisan lang natin ng konti para pag naisara natin ay walang alikabok sa loob. Nilak ko na. Yan.